nagsisimula na ang oil exploration sa bansang Pilipinas. Shout out sa iyo, Ma'am Candy Tanyagras. Panoodin po natin ito. Mayroong tinatayang $26.3 trillion na halaga ng langis at natural gas deposit sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito po ay may katumbas na halaga na 1,536,183 billion pesos sa kasalukuyang pera. Yes, tama po ang dinig nyo. 1.5 quadrillion pesos po ang pinag-uusapan natin na halaga dito. Mas malaki pa ito sa deposito ng oil and gas reserves ng bansang Kuwait na one of the world's top producer. Kung ating makukuha ang likas yaman na ito ay sobra-sobra itong pambayad sa mga utang ng Pilipinas na nasa 15.1 trillion pesos at kaya pang pamugmura ng gobyerno ang mamayang Pilipino ng higit sa 10 milyong piso bawat isa. Lahat ng mga bansang nakapaligid sa South China Sea ay may kanya-kanyang offshore oil and gas fields sa loob ng kanilang exclusive economic zone at ang Pilipinas na lang ang natitira na hindi pa nag-i-explore at nagde-develop sa mga pinag-aagawang teritoryo ng South China Sea. Ano sa tingin mo, kailangan bang ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan natin sa West Philippines? Yes naman. O hayaan na lang natin ang China na kumuha sa mga langis? Hindi natin papayagan. Na ang Pilipinas ang may karapat dapat magmamayari. May isang likas na yaman na sagana ang Pilipinas. Ito ang sinasabing fuel of the future. Ito ang deuterium. Ang deuterium ay isang energy source na pwedeng gamitin ng buong mundo kapalit ng ginagamit natin ngayong mga langis. Ang deuterium ay isa ring gas, ngunit ang kaibahan nito sa ibang mga langis, ito ay malinis, environmentally green at self-replenishing. Ang Philippine Trench kabilang na ang Benham Rice o Philippine Rice ay breeding grounds ng mga endangered Pacific bluefin tuna. Subalit ayon sa mga eksperto, sa ilalim ng Philippine Trench ay nakahimlay ang pinakamalawak na deposito ng deuterium sa buong mundo. Sinasabi mo, Ma'am Candy Tanyagras. Ang deuterium gas o heavy hydrogen ay mas mabigat at stable isotope ng ordinaryong hydrogen. Alam mo ba, sa buong mundo, sinasabing ang deuterium daw ang fuel of the future. Wala itong kulay, colorless, odorless, non-toxic, diatomic, ngunit flammable gas. Ang deuterium gas ay ginagamit sa nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricants, mga lasers, light bulbs, sa mga R&D laboratories at sa mga annealing semiconductor rings. Kapag sinunog ang nasabing gas, hindi ito kapareha ng mga fossil fuel dahil ang deuterium kapag nasunog ay nagre-release lamang ng water vapor sa atmosphere. Kaya naman, environmentally friendly ang gas na ito. Ito ang isa sa mga pinakamagandang energy source sa buong planeta. Maaaring gamitin ito sa mga power plants, akalaan mo nasa bansang Pilipinas, at iba pang mga industriya na nangangailangan ng malinis at highly efficient na heat source. Nakilala sa scientific community ang Pilipinas na siyang humahawak ng malaking amount ng deuterium deposits sa buong mundo. Makikita ito sa Philippine Trench o Mindanao Deep. Ang Philippine Trench ay makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas na maaaring sabihin malapit sa Pacific Ocean. Kaya napakalawak nga ng deposito ng deuterium sa ating bansa at mantakin mong wala tayong kaagaw sa lugar na iyan. Yes. At wala rin ibang bansang atin talaga. ating ang lugar na iyan. Kapag na-explore natin ito, tiyak, mauungusan natin di umano ang Middle East. Sa yaman, sinasabing ang buong Philippine Trench, makikita raw sa Philippine Deep na bahagi ng Philippine Trench ang mas malaking depositong kayamanan ng deuterium. Kung titingnan mo sa satellite map, matatagpuan ang Philippine Deep. Malapit ito sa baybayin ng Surigao. Ang Philippine Deep ay unang nakilala bilang deepest part ng mundo hanggang sa madiskubre ang Marianas Trench na sinasabing mas malalim pa kesa sa Philippine Deep. Inilarawan ni Dr. Anthony Halo na isang Filipino scientist na may background din at industrial engineering kung gaano kalawak ang deposito ng deuterium sa ating bansa. Anya, ang sukat ng deposito ng deuterium ay nasa 868 miles long, 52 miles width nito at 3 miles naman ang lalim. Ganyan karami ang deposito mayroon ang ating bansa. Dagdag pa niya na kung magiging matagumpay ang exploration at extraction ng nasabing deuterium, aasahan na raw na maraming public works, private constructions, magbuboom din ang pinansyal at ekonomiya ng ating bansa
gaya na nangyari sa Middle East at iba pang financial centers sa buong mundo. Ang economic potential nito ay aabot sa 12 million barrels per day at sa capacity price ng $7 kada barrel, maaring kumita ng tumataginting na $84 million kada araw. Sa buong taon, kikita ang ating bansa ng $30.66 billion. Sapat na ito para ma-wipe out ang lahat ng utang ng ating gobyerno sa ibang bansa in just 1 year. Ito na, Ma'am Candy. Environmentally conscious na at magandang ikonsidera na rin ang pag-explore ng iba't ibang alternatives na makapagbibigay enerhiya na hindi nakakasira sa ating kapaligiran. At magandang tutukan na rin ang deuterium, kabilang na ang recovery nito, ang pagproproseso nito at maging ang marketing nito. So kung mapaaga ang pagpapatutok dito, ang Pilipinas ay maaaring maging cornerstone of sana matutukan na to green, sa lalong madaling panahon. At magiging kasama pa ang ating bansa sa mga richest countries in the world. Ano ang masasabi mo rito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba. So yun nga po mga kapatid, di ba? Nakaka-amaze, diba? Nakaka-amaze po kasi talaga namang nasa bansang Pilipinas ang langis na mag-aangat sa atin, diba? So, shout out sa iyo, Ma'am Candy Tanyagras. I hope na makilala ka na kaagad para mas matutukan na tong sinasabi na to na ang sacred oil na to ang magdadala sa atin, mag-aahon sa atin sa bansang Pilipinas. So, nakaka-amaze ang mga kayamanan ng bansang Pilipinas. Kaya ang bansang Pilipinas ay pinili-hinirang bilang pangalawang Israel, bilang pinakamayamang bansa sa buong mundo, mga kapatid. Abangan natin yan, abangan natin yan. At ang lahat na nangyayari sa bansang Pilipinas ng mga kaguluhan ngayon ay mapapalitan ng kagalakan, kapayapaan, kayamanan na nagmumula sa likas na yaman ng perlas ng silangan mula sa bansang Pilipinas. So, puruhin po natin ang Diyos na buhay sapagkat ang lahat ng mga biyaya ng mga natatanggap natin, lahat ng kanyang pagpapala ay sa kanya nagmula. Kaya walang ibang pasasalamatan kung hindi ang ating Panginoon lamang sapagkat ito ay nihandog niya sa atin bilang pagpapala sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. Puruhin po natin ang Diyos na buhay. Sa kanya lamang ang lahat ng pasasalamat. Siya lang ang maitataas, siya lang ang pararangalan noon, ngayon, at sa habang panahon, mga kapatid.